kapangyarihan, pasalamatan po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon po nito. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pinagdalog po sa atin. Dahil pinagdalog po tayo ulit sa amin pong salamat sa 6th anniversary. Kaya lubos po ang pasasalamat po ng aming sentro sa ating mga kapatid na galing pa po sa Pilipinas. Tunay nga na ang pamilya ay nagkakaisa at ang tunay na pag-ibig ang siyang naghahari sa atin. Ganun din po sa ating mga kapatid na sa mga sentro po dito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo dahil muli din po tayo pinagkalito sa pagkakataon nito sa mga pag-aaral na patungkol sa ikakasulong po ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, kung yung mga pag-aaral na ipinagkalito ng Banal na Espiritu po sa atin at kung ito ay i-email po natin kagaya po ng tema kung saan po ay isinasaad o sinundan ng mga banal na espiritu magmula po kanina. Kagaya po ng sa Salmo 107, kung paano po give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sa Tagalog po, sa awit, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Kung bibigyan po natin ng malalim na pag-aaral, itong tema, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Kung iisipin po natin itong tema, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Yung buhay na pinagkakaloob ng Diyos sa atin sa araw. Isa po pagpupuri sa ating Panginoon. Pagpapasalamat. Yung bagay na ipinagkakaloob niya sa atin sa pagkainan. Pagpapasalamat. Sa mga karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos ay pagpapasalamat. Sa madalit salita, kailangan lagi yung communication sa Diyos, yung pagpapasalamat. Pero kung ilalalo pa po natin, yung pag-aaral kung saan dapat magpasalamat, ang isang mananampalataya o isang nakatuklas ng pag-aaral na pilit na pinapaunawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga banal na Espiritu. O yung kagaya po ng mga apostles ng araw. Kagaya na lamang po ni Apostol Pedro ng araw. Noong yung isang tao na matanda na tumatawid sa kabilang dahon ng ilog. Sabi ni Jesus Christ kay Apostol Pedro, magmadali ka Pedro, tulungan ninyo ang inyong kapatid na may dahon sa kabilang bangka. Nagmadali si Pedro. Tinulungan niya yung matanda na makalipat. Ngayon nung makalipat na, nagtanong po si Pedro kay Jesus Christ, Guro, sino po dapat ang pasalamat sa akin? Ako na nakatulog? O siya na natulungan ko? Tingnan niyo lalim ng pag-aaral. Ikaw, Pedro. Bakit? Nang dahil sa kanya, nakagawa ka ng kabutihan. Tingnan niyo po yung pag-aaral. Gawin na nakagawa ka ng kabutihan. Kailangan ikaw ang dapat magpasalamat. Kailan maaari mo
Nung naipako niya, Ama, maraming salamat at natupad na. So yung pag-aaral, hindi lamang sa kabinawakan, hindi lamang sa biyayang natatanggap ng tao, ang maaaring pasalamatan, kung hindi, ang matuwid sa mata ng Diyos kapag dumaraan ka sa anumang klaseng pagsubok. Doon ka magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pero dahil ikaw nakaroon naman ng nasa iyo, kailangan mo ka pa. Ako man po, nasubukan at na-challenge. Nawalan kami ng problema ng mga araw lang ng isa. Sabi ng banal na Espiritu, kailangan mo pasalamatan. Kahit may hirap, pasalamatan mo. Anong pasaysa po ba? Nang dahil sa kanya naging katulong niya. At kayo man, sabi ng banal na Espiritu, isa sa mga pinagbayaran. Dahil kayo ang piling. Tingnan niyo po yung bunga ng pag-aaral ng loob ng mga banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Pero ang tao po, minsan sinisisi ng Diyos. Bakit ganito? Bakit ganyan yung mga nangyayari sa akin? Pero ang natuloy sa mata ng Diyos, kailangan mo tanggapin. Kailangan mo pasalamatan ng iyong buong puso at isip. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at tapat. Sabi ng tema po natin. Kaya, ang pag-ibig po ng Diyos ko ay walang hanggan sa akin. Alam po natin na hindi po nilingit sa akin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang walang sawang pagpapatawad, at ang kanyang katapatan po sa akin ay tunay. Pero minsan po tayo kawan dahil alam po natin na walang perfect ng tao. Kahit man ang banal na aklat ay sinasabi na isa, walang lumalakad ng matuwid sa banal na dito sa mundong ilalim. Bagamat sa tulong ng mga Espiritu, itinulong po tayo na humingi ng pagpapatawad kapag nagkakasala para baguhin ang ating mga sarili. Kaya ito po yung mga pag-aaral na ipinapakilala ng mga banal na Espiritu sa atin ay patungkol kung paano yung lalo ng pag-aaral na kailangan po natin maunawaan at maintindihan. Kasi talaga po ang pag-aaral ng Diyos talagang malalim at malawak. Yung hindi natin nakikita, ang Diyos lamang nakakakita. Kasi tayo mga tao hindi kasunod. Yung nakikita natin may hangganan, hindi lamang. Kaya yung Diyos, yung kaakibat niya, ay yung kaakibat nun, ay malawak, malayo. Kumbaga nire-ready ka ng Diyos. Hinahanda ng Diyos. Kahit mahirap, ang maging spiritista, hadyang nakakaya. Pero ito po yung kaparaanan para yung ating pong espiritu pagdating ng panahon ay unti-unti pong mapagbayaran po ng ating espiritu. Kagaya po ng sabi ng banal na Espiritu, alina, kahit isang beses o isang beses man ay pagbabayaran ng Espiritu. Kaya ito po yung mga pag-aaral at ang pag-ibig ng Diyos kung paano sinabi niya rin sa atin na pinalaka, na nagbigay po ng paalala sa ating mga anak. Kung maaari sa oras ng alasot, 8 p.m. na kailangan makapagpahinga na at umiwas din sa gadget. At sa ating mga adults na, kailangan yung alas 10 na yung punto,
kailangan ibinibigay mo na yung pagpapahinga. Bakit? Ano mo? Kung pag-aaralan mo, talagang matuloy dito sa mata ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na at the end, na hindi mo natapos yung mission mo dito at yung katawan-tawan mo, mahina. Kaya, tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung hindi natin nakikita siya nakikita. Ibinibigay niya na yung paparaanan. Nang sa ganon, tayo po ang pinabang. Kaya mga kapatid, muli po ang kapurihan at pasalamatan po sa ating Panginoon. Naway, hingin natin sa Diyos na tuluyan po natin masumpungan ang kanyang karunungan. At lagi po natin tandaan na kailangan natin pasalamatan sa Diyos. Ang lahat ng mga nangyayari, mabuti, masama, pagsusukan, ang katotohanan ng pag-aaral ay kailangan umi-impress yun. Dahil yun ay parte ng pagsulong ng ating mga kaluluwa. Mahirap man, pero ito po ay ito po ay pinagbabayaran ng ating mga kaluluwa. Kaya muli po ang kapurihan at pasalamatan sa ating Panginoon. Isang magandang tangkali po sa ating